totoo lang. Ano kaya yung harapan? Isa pa lang yun eh. Ang dami pa oh, tingnan mo. Pwede. Pinagawakan nila eh. Isang pampaserong bus na biyaheng La Union nahulog sa bangin. Buhay, isa pa lang. Kakaunti mo kasi yung nag-ano doon oh. 42 ang nasawi. Siyam naman ang sugatan. Kailangan mo. Kaninin sir. Kakainin sir. Sandali lang. Tunghayan po ang makapigil hiningang pagresponde ng mga rescue teams sa mga naipit na pasahero. Nandito tayo sa Lunglong La Trinidad. Dito ang family compound namin. At dito ang ginawa naming family plot para sa itong namimiss namin na si Mother Rose Langdeo. Biglaan lang kasi ito na nangyari sa pagka-aksidente doon sa iso ni si Bas doon sa Sablan Benguet noong August 18, 2010. Sabi ni Ma'am C, nung magising kami sa umaga, maligo na at may meeting daw sa trading post. Akala ko andyan sa store ng mga bata para antayin ang meeting nila. Yun pala, nagbiyahe. Hindi sinabi sa akin na nagbiyahe. Prior to that day, Monday kasi, dumaan siya sa pwesto. Naglambing sa akin na kung pwede ko daw bigyan ng pamasahe niya kasi nga they will be going for a mission. So, bababa sila, sabi niya. Maganda po yung biyahe po. Tapos biglang na lost break. Nagsitayuan na po kami lahat. Tapos nagkatayuan na po kami lahat. Tapos nung nakita ko po, tumalon yung konduktor. Tumayo din ako. Tumalon po ako sa bintana. Ano kaya yung harapan? Isa pa lang yun eh. Ang dami pa oh, tingnan mo. Wala akong nakubuhay. Isa pa lang. Parang mahiya akit. Kakaunti mo kasi yung nag-ano doon oh. Kailangan mo. Sir, yan natin oh. Kaya na to, priority. Sa mga bandang pasado, alas 9 ng umaga, may na-receive na tawag yung kasamahan namin galing kay Sir Paeng na may na-aksidente nga daw na isang bus sa may bandang Sablan na Gilian at marami daw po ang biktima, mga mahigit 40 plus. Nung nagluluto ako, nandun sa labas yung anak ko kumakain. Tapos nabigla ko nung natanggal yung bubungan namin, kaya lumabas ako. Tapos yung konduktor ng bus, bumaba na doon dyan sa baba. Tapos hindi niya alam yung ginagawa niya, kaya tumatawag na sa cellphone. Yan, mga 50 meters din ang lalim yan. Nung binagsakan ng bus na yan. So, ang ginawa namin doon, nag-hook na kami ng tali. Mass casualty kasi yan eh. Kaya pag nag-check ka kasi, kung lang yan, minuto lang eh. Kaya seconds lang na mag-check ka kung may pulse yan o may hangin pang lumalabas. Inuuna kasi dyan yung may chansang mabubuhay na nandun pa. At kasi yan, parang yung impact ng bus na yan, napaharap silang lahat yan. Kaipit-ipit na din. So, kabaliktad pa yung bus na yon, mahirap. Maghanap ka pa ng dadaanan. Yung mga conscious pa na yun ang linabas.
ilinagay doon sa spine board tapos sa stroke basket. Yun ang ginawa. Nagpacking na lang kami sa baba tapos transport. Sa transport na lang mahirap eh. Mahirap mag-akyat kasi yung terrain ng bangin na yun medyo madulas. Sige, pwede. Kasi kung may puli yan, madali lang sa 5 hanggang 10 tao pwede yan. Kaya lang nung nangyari tong SONICE nito, tulong-tulong at kahit yung mga dumadaan na nun, tumigil lang para tumulong. Sir Sunny. Sir, nilagyan niyo. Sir Sunny. Magsi-change gear sana, pero hindi niya napasok. Kaya at saka walang preno. Kaya mabilis ang takbo kasi pababa. Kaya parapit na yan, pero dumiritso sa bangin. Cervical collar, improvise. Okay na yan. Malalim ha? Wala nang malalim. Yan, mahalaga ang bawat minuto dahil hindi mo masasabi kung hanggang saan lang ang kakayanin ng buhay ng mga biktima. Sandali lang Kaya ang paunang lunas na ginawa namin sa kanila, tinitingnan namin kung meron ba silang injury sa leeg. Dapat kailangan namin siyang stabilize muna at hindi magalaw. Pangalawa, yung mga fractured areas nila, kailangan lagyan din ng splint at itali ng mabuti. Tapos kung may bleeding po naman kami nakikita, kailangan po namin lagyan ng pressure para hindi po sila matuloy sa shock ang tinatawag namin o kaya pagkaubos ng dugo. Sa sobrang wala naman po kasi tayong tinatawag doon na pagsasabitan ng mga dextrose o kaya swero, yung iba na lang po ang tagahawak. Mahalaga na sa triage area pa lang, i-stabilize na muna natin ang mga biktima dahil yung lugar ay medyo malayo sa ospital, around 20 minutes kung tatakbahin ng ambulansya ito. Mga worst case scenarios na makikita natin doon ay yung pagkaubos ng dugo sa mga biktima. So, isa sa mga naiakyat na biktima ay yung driver. So, siya po yung masasabi natin isa sa mga buhay sa mga nabiktima dito. Nagkaroon siya ng head injury at saka spinal cord injury at mga fracture. Medyo malala din po siya pero nakakapagsalita naman po siya. Karamihan din po sa kanila ay mga dead on the spot na po. Mostly cause of death ng mga patay sa head injury talaga. Marami rin fracture sa likod, sa legs, halos sa lahat po talagang makikita mo malakas ang bagsak nitong, yung impact ng pagkakabagsak nitong bus na to. Hindi naman basta-basta na nakuha ka agad eh. O na-extricate pa yung iba. Yung kasi kung titignan yung upuan ng mga bus na yun, yung mga bakal, yung upuan na yun, yun din kasi ang isang nakatusok sa kanila. Siyam ang itinakbo sa Baguio General Hospital na nabuhay naman. Doon sila binigyan na for further treatment na mas makakatulong pa sa kanila. Yung mga nasawi naman ay mga 42 po sila na. So mas marami po talaga ang namatay kaya sa nabuhay. Itong pinakamalaki na pinuntahan naming run o takbo. Ilang araw din akong hindi nakatulog dahil ulit-ulit na pumapasok sa isip ko yung mga itsura po ng mga nabiktima doon. Nakakaawa po talaga sila. Minsan nga, pagka pumipikit ka sa gabi, makikita mo pa rin yung mukha ng mga tao na parang humihingi sila ng tulong sa'yo. Kaso nga lang,
parang huli na at hindi natin sila na nabutan ng buhay ito. Kasi yung dinaanan ng bus na ito, yung tinatawag na Quirino Highway noon, pero ngayon Nagilian Road. Yung bus na yan, galing sa Baguio, pupuntang La Union. Yung investigation namin sa conductor, sabi niya, yung mag-change gear sana, pero hindi niya napasok. Kaya at saka walang preno. Kaya mabilis ang takbo kasi pababa. Kaya parapit na yan, pero dumiritso sa bangon. Ang lumalabas sa aksidenteng yun, liable yung driver. We filed the case of reckless imprudence resulting in multiple physical injury and homicide doon sa driver. Nagpiyansa, kaya on bail siya ngayon. Itong concrete barrier na ito, wala noon. At saka yun, wala rin yun. Nung nangyari na yan, kaya nilagay itong barrier. Na bumagsak po ako sa puno, nawalan ako ng malay. Nung nagising na ako, nandun na ako sa ospital po. Nagkaroon po ako ng sugat sa kamay, sa mukha, dito po. Wala pong binigay na tulong yung bus company. Actually, ang binigay lang sa amin na cash is yung galing lang sa insurance. Pero other than that, wala. From the bus company mismo, wala. Not even a single centavo or a hint of help. We filed the case against the driver at nung bus company. But until now nga, 2 years have passed, pero wala pa rin talagang definite na kasagutan sa mga sa kaso. Parang wala na yung, parang wala nang timbang ko sa physically, parang wala. Bigla na lang na ganun. So I'm just groping in the dark after the incident. Yung takbo ng kaso, the longer it takes na matapos. Akala namin time will heal us, but no. Until now, talagang parang fresh pa rin yung sugat sa loob namin. Tayo po ay bibiyahe, lalong-lalo na sa mga pampasaherong sasakyan patungo sa uphill climb tulad ng Baguio Mountain. Iwasan po natin yung napakadaming sakay o yung pong sinatawag ng overloading. Yan po ang isang mag-cause o magiging dahilan ng baka hindi na makayanan ng isang sasakyan. Ang pagpreno po, lalong-lalo na po kung galing sa itaas, biglang lulusong. Bago tumakbo, i-check po lahat. Unang-una po, ang preno. Tignan po, pa-check muna natin. Baka po mamaya, pud-pud na yan. Lalong-lalo na mga brake disc, ang masters. Kung ganyang mayroong mga aksidente, alam mo na wala ng preno. Siguro po ang una nating gawin, mga pasahero, ay umawak po kaagad tayo sa dapat na hawakan sa ilang parte ng sasakyan. O kaya, ang driver, siguro lalo pa sa mountainous area, iwas mo na siya sa bangin, mas ibangga mo na sa mga bato sa parting kanan para mas konti o lesser ang damage na mangyayari lalo-lalo sa mga pasahero. Passenger jeepney na may laman na 20 po na tao. Nandun silang lahat sa isang side. May mga umiiyak. Pagdating po namin doon, ang naabutan namin, yung driver po. Isang jeep na wala ng preno at bumangga sa isang apartment sa Baguio City. Driver at kanyang mga pasahero, malubhang nasugatan. Noong araw po na nahulog yung jeep sa may
Hotel Supreme. Niradyo lang po ni Sir Paeng. Nahulog daw sa may parking lot yung jeep. Passenger jeepney na may laman na 20 po na tao. Nandun silang lahat sa isang side. Tapos may mga umiiyak. Pagdating po namin doon, ang naabutan namin, yung driver po, nasa kalsada na siya. Kasi tumulong din po yung mga tao doon sa yung nakakita nung pinangyarihan. Saan galing ito? Saan yung driver niya? Ang pinakagrabing injury po yung sa driver kasi suspected fracture po siya sa leg saka sa ribs. Kaya siya po yung inuna namin. Pagka na suspected fracture po yung leg, yung femur po ng pasyente, yun po yung pinakamalakas yung dugo na posibleng magka-blood loss ng pasyente. Pero na-deform po yung paa niya. Nilagyan namin siya ng splint para hindi po magalaw yung leg niya. Wala naman po siyang signs na intoxicated siya ng alcohol. Nagulat ako kasi nung ang lakas ng impact eh. Akala ko sa taas lang yun, yung banggaan. Yung pala dito na sa amin, kasi ang lakas-lakas. Pagsilip ko ng ng window, nakita ko yung dugo ang babae na nakaipit kasi nag-side na yung nag-side na yung jeep. Yung babaeng nasa sa driver's side niya, sa tabi niya, bali siya ata yung tumilapon kasi nag-open yung door na siya sa ilalim o naipit. Tapos nakita ko niya may dugo yung ito sa pader, wasak na yung pader. Sabi ko wag nilang galawin, hintayin nila yung rescue. Yung likod niya? Yung babae po, nakalabas na rin po siya ng jeep nung dumating kami. Tinulungan na rin siya nung iba. Kaya lang, ang injury naman po niya sa ulo. Kasi tumama po yung ulo niya doon sa windshield. May malaking bukol po yung babae. Noong mabigyan na po namin sila ng first aid, dinala po namin sila agad sa DGH, sa Bagayan. Tapos po doon na po sila na-treat. Bali yung jeep galing sa paradahan ng Tomay, papunta ng La Trinidad, Tomay na. From that point, nawala na yan ng preno. So dire-diretso, imbis na ibabangga niya doon sa pader na yan, marami kasing kasalubong eh. Kaya kinabig niya rito, dito na bumagsak. So ang tinamaan dito itong bahay na ito. So ito mga 18 to 20 feet ito, ang lalim nito. So yung impact nito sa buwelo niyan, medyo malakas. While on the process na siya po nagtatraverse dun sa may kahabaan ng ating magsaysay, di umano yung kanyang sasakyan nag-develop ng mechanical trouble, yung loose brake po. Lumalabas kasi sa ating investigasyon na at fault na po yung ating driver as well as the vehicle kasi responsibility nila yon. Therefore, sila po talaga ang dapat na magbayad dun sa mga nasirang property at tumulong sa medical expenses ng mga taong nasaktan. Wala naman pong nag-press ng charges sa mga nasaktan, di umano. At yung nagkiklaim naman po ng damages sa property, yun po nagkaroon din sila ng amicable settlement. Doon sa naturing na aksidente, wala po tayong naitalang namatay ron. Sa naitalang statistiko po ng ating bilang na aksidente dito sa Baguio City, sa tatlong major components kung bakit nangyayari ang aksidente, lumalabas number one na reason is the human error. Nakapagtala tayo ng 1,261 na traffic vehicular accidents po sa Baguio po. Sa fatal po, average one fatal accident in 1 month because of the mountainous terrain. Limited yung expansion natin for widening kasi nandyan yung bangin. Napakalaking diferensya po yung ating road terrain po kasi kung hindi mo kabisado at ito ascending o descending po,
most likely magkakaroon ng aksidente. Sa nakikita ko dito sa terrain natin, kailangan po ang effort, intervention din ng ating seeking o yung engineering aspect po. Marami sa kalsada natin dito ngayon ang merong curvature, mga blind curve po, ascending, descending road. Dapat in conformity with international standard na marirecognize po ng kahit sino. Na yung lugar na tinatahak mo, accident prone area. Mga Ingan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman Arnold Clavio. Dito sa Rescue, naniniwala kami kahit sino pwedeng tumulong. Ano kaya yung harapan? Ano tawag mo? Ginagan mo? Sir, sabi. Sir, ginagan nyo. Uncover the mystery.